Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, dati pa lang naniniwala na ako sa salitang tadhana, na pag hindi mo na kayang kontrolin ang sitwasyon, hayaan mo na lang ang panahon ang kumilos para sa'yo. Sabi nga nila, what's meant for you will always find a way. Mga kamarkada, you can call me Ali, one of your avid listeners. Nung unang beses ko pa lang kayo napakinggan, sabi ko talagang hahanap ako ng oras para maisulat ang kwentong pag-ibig ko. Kaya eto, sinulat ko na at nagbakasakaling mabigyan din ng buhay ang kwento. It all started when I was 12 years old. Dito ko unang naranasan ang salitang puppy love. Dito ko na-experience na parating inspired sa pag-aaral para magpasikat sa lalaking nagugustuhan. I was in love with Patrick. Pero tulad ng typical love story, hindi ako yung tipo niyang babae. Kaya todo bigay ako sa mga ginagawa ko noon para mapansin lang niya ako. Ang tagal naman ni Ma'am Torres. Papasok pa kaya yun? Papasok pa yun. Yung last time nga, kahit 10 minutes na lang bago matapos yung klase, pumasok pa rin eh. Oo nga, naalala ko nga yan. Naghahanda na nga tayo mag-attendance ni tapos biglang dumating. Dapat wala na lang eh. Tinatamad yung utak ko ngayon. Inahantok pa ako. Guys, wala si Ma'am Torres. May teachers meeting daw sila. Yun o! You know? Uwian na! Uwian na! Magdodota na ako! Uy, sama ako sa'yo Wala namang pasok bukas eh. Mag-a-attendance na lang ba tayo, Ali? Hindi, kopyahin lang daw natin to bago umuwi. Mag-review daw dahil may long quiz tayo sa Monday. Hala, ang daya naman oh. Ipapotocopy na lang natin yan. Oo nga, Ali. Baka pwedeng ipa-photocopy na lang. Ganon din naman yun eh. Magkaroon na lang tayo ng contribution. Ilang pages ba yan? Hindi nga pwede. Ang sabi ni Ma'am, isulat daw to sa blackboard at kopyahin daw. At dahil absent ang sekretary natin, ako na lang ang magsusulat. Alam mo Ali, mas maganda kung ipapapotocopy na lang natin yan. Tama si Ella, ganun din naman yun eh. Magkakaroon tayong lahat ng copy. Yun nga kasi ang gusto ni Ma'am Torres eh. Total naman, ikaw yung class president. Sabihin mo kay ma'am yung naisip namin. Hindi naman magagalit yun. Saka isa pa, ikaw ang magsusulat? Sus, abot mo ba yan? Hindi naman eh. Anong pakialam mo kung abot ko yan o hindi? Ito naman, nagtataray agad. Concern lang naman ako sa'yo. Ang hirap kayang tumingkayad ng tumingkayad. Concerned mo mukha mo. Pwede ba, Norman? Manahimik ka na lang kung wala ka magandang sasabihin. O relax lang. Hina-high blood ka na naman eh. Aling maliit. Che, kung ayaw mong ikaw ang pagsulatin ko sa blackboard. Ali, baka pwedeng ipa-photocopy na lang natin. Papayag naman yun. Magkaroon na lang tayo ng contribution tapos samahan na lang kita magpa-photocopy sa library. Sige na nga. Ipa-photocopy na lang natin. Oh, ba't nung ako yung nagsabi tinatarayan mo pa ako? Tapos nung si Patrick na, pumayag ka kaagad. Daya ah. Nakakabwisit ka kasing kausap. Dahil ikaw ang treasurer, ikaw ang magkolekta ng bayad sa photocopy ah. Bilis! At nang may pakinabang ka naman. Napakabosi. Anong sabi mo? Ang sabi ko kung ano yung kinaliit ng height mo, yun naman yung kinalaki ng bibig mo. Ewan ko sa'yo. Thank you sa pagsama sa akin magpa-photocopy ah. Hindi naman kailangan eh. Dami kasi niyan eh. Baka mabigatan ka. Bakit nga pala ganun kayo ni Norman? Parang parati kayo nagtatalo. Hindi ko pa yata kayo narinig magkasundo eh. Eh paano? Masyadong papansin. Akala mo naman parating siyang tama. Tsaka nakakainis na minsan yung pagiging alaskador niya. Lalong-lalo na sa akin. Baka may crush sa'yo. Ha? Si Norman may crush sa akin? Sus, imposible yon no?
Tsaka kung meron nga, wala akong pakialam. Ayaw mo ba sa kanya? Ayaw. At isa pa, may gusto na akong iba. Talaga? Sino? Secret. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Eh di pinagsabi mo pa sa iba. Walang clue. Hindi ko naman sasabihin eh. Secret nga eh. Ang kulit nito. Pero sige, ide-describe ko na lang. Gwapo siya. Mabait. Gentleman. Matalino. Gwapo. Mabait. Gentleman. Matalino. Ako ba yan? Ha? Joke lang. Sa pagiging matalino pa lang, medyo sablay na ako eh. Grabe naman to sa sarili oh. Hindi ka makakasama sa top 5 ng klase natin kung hindi ka matalino. Pero kung sino man yung nagugustuhan mo, alam mo, swerte niya. Bakit mo naman nasabi? Dahil isang Alicia de Vera nakakagusto sa kanya. Isang mabait, matalino, masipag mag-aral at magandang babae. O diba? Espesyal. Maswerte na lalaking yun. Grabe ka naman, hindi naman masyado. Ito kaya sinabi ko. Kaya kung sino man yan, sana malaman niyang swerte siya at manligo na siya sa'yo. Oh, tapos na pala ito eh. Bumalik na tayo sa room. Sige. Mga kamorkada, kung merong Prince Charming sa buhay ko, syempre hindi rin mawawala ang malakontrabidang witch sa kwento at si Norman yon. Kami ang aso't pusa ng klase namin. Walang araw na hindi kami nagtatalong dalawa. O mas magandang sabihin, walang araw na hindi niya ako iniinis. May isang pagkakataon pa nga na paiyak niya ako ng sobra at syempre to the rescue si Patrick. Actually, sa tuwing nagkakapikunan kami ni Norman, siya ang parati kong kakampi. Dahil nga doon ay mas lalo akong na-in-love sa kanya. Yes, I know all about puppy love. Pero that time, sinabi ko na talaga sa sarili ko, kung magkaka-boyfriend man ako, wala akong ibang gugustuhin, kundi si Patrick lang. Pakiramdam ko nga nakukulitan na sa akin si Lord sa kakahiling ko noon na sana dumating yung araw na mapansin na ako ni Patrick. Na kahit alam kong medyo maaga pa, mahalin niya rin ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Uy, Norman! Ayusin mo naman yung paggupit. Duling ka ba? May pattern na nga eh. Ikaw kaya gumupit ng illustration board na mapurol lang gunting? Wala na bang mas mapurol dito? Kahit yata balat ko, hindi nito maggugupit eh. Uy, ano ba yan? Kakaaway na naman kayong dalawa. Baka mamaya magsaksakan na kayo dyan ha. Hay nako, malapit na. Patrick, ikaw na lang yung gumupit nito. Ang sakit na kasi ng kamay ko eh. Sige, ako nang bahala rito. Baka masugatan ka pa eh. Thank you. Ako na lang ang magla-lettering. Ayan, ikaw na nga. Mas magaling ka sa ganyan eh. Tsaka magandang sulat mo. Kasing ganda mo. Bolero ka talaga kahit kailan. Totoo kaya sinasabi ko. Ewan ko sa'yo. Uy, ano yung ginagawa nyo? Para kayong mga bubuyog na nagbubulungan dyan. At higit sa lahat, bakit parang nilagyan kayo ng glue sa pagiging madikit yung dalawa? Kayo na ba? Alam mo, issue ka rin eh, no? Porkit madikit lang, tatanungin mo na agad kung sila na ba? Hindi nga sila nagliligawan eh. Di ba, Ella? Ano kasi, kami na actually. Ha? Paano nangyari yun? Malamang niligawan ko siya kaya niya ako sinagot. Pero, kailan ka nanligaw sa kanya? Paano? Nang last one pa, hindi namin sinabi kasi gusto namin ng walang tuksuhan. Alam mo na, privacy. Aba, ayos ah! Congrats pare! Hindi ka na torpe, binata ka na! Salamat. Bibili lang ako ng glue stick sa labas. Ha? Ang dami-dami pa nating glue stick ah. Magkukulang yan eh. Bibili lang ako sa labas ah. Sige. Ali!
Samahan na daw kita. Bumili na rin daw tayo ng clay kasi... Umiiyak ka ba? Hindi, tumatawa ako. Oo nga naman. Bakit ka umiiyak? Iniyakan mo yung pangit kong paggupit sa illustration board? Uulitin ko na lang. Ang babaw naman ng luha mo, napakaiyakin mo talaga. Ano ba? Kahit ngayon lang, Norman. Kahit ngayon lang, huwag ka mangasar, okay lang? Dahil wala ako sa mood na sakyan yung mga biro mo. May gusto ka kay Patrick, no? Bakit kaya ganun? Kapag mahal mo, hindi ka naman mahal. Yung hindi mo mahal, ikaw naman ang mahal. Ang gulo, no? Hindi ka ba naguguluhan? Kasi ako naguguluhan eh. Mas lalong nabuhol yung utak ko. Ewan ko sa'yo. Kung bakit naman kasi sa lahat ng pwede mong magustuhan si Patrick pa. Hindi mo ba napansin na si Ella ang gusto niya? Mali ko ba? Saka mapipili mo ba kung sinong pipiliin mo? Hindi naman, di ba? Alam mo, hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi ka naman marunong magmahal. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ng taong nasaktan. Kaya napakadali sa'yo magsalita ng ganyan. Napakamapanghusga mo naman. Ikaw na nga tong ililibre ko ng ice cream, ako pa yung tatarayan mo. Bahala ka nga, ako na nga lang kakain mag-isa. O teka! Totoo ba yan, manlilibre ka? Bakit ikaw tong mabilis magpalibre? Umiiyak ka. Alam ko naman yung nagpapatahan sa'yo eh. Saka wag ka nang umiyak, si Patrick lang yan. Ang dami mo pang pwedeng pagpilian. Siya yung gusto ko eh. Hindi ka nga kasi gusto. May girlfriend na, anong laban mo ron? Wala. As in, wala. Nakalimutan mo yung pera para... Okay ka lang, Ali? Umiyak ka ba? Ha? Hindi ah. Dahil kasi sa... Dahil saan? Wala! Alam mo naman tong si Norman kung ano-anong sinasabi. Akin na yung pera. Oh, sigurado ka ba? Oo naman. Sige na, pumasok ka na. Sige. Hindi mo pa alam kung paano pigilan yung bibig mo? Sa tingin mo ba gusto kong malaman niya na siyang iniiyakan ko dahil mula first year pa lang siya na talaga ang gusto ko? Sorry. Malay ko ba? Ewan ko sa'yo. Wisit ka talaga sa buhay ko. Hoy! Hintayin mo ako! Ayaw mo bang ilibre kita ng ice cream? Bahala ka sa buhay mo! And that was my first heartbreak. Mga kamorkada, walang nakapagsabi sa akin na masakit pala ang masaktan sa pag-ibig. Parang hinati sa dalawa ang puso ko. Corny man pakinggan, pero yun ang totoong naramdaman ko. Sa tuwing nakikita ko sina Patrick at Ella na magkasama, parang hindi ako makahinga sa sakit. Iniisip ko na lang na mas bagay naman kasi talaga silang dalawa. At kung mahal mo, hayaan mo na lang siyang maging masaya sa iba. Pero alam niyo kung saan ako pinaka nagulat sa lahat? Nang dahil sa heartbreak ko kay Patrick, nalaman ko na may kabaitan palang taglay si Norman. Siya lang kasi ang nakakaalam sa totoong nararamdaman ko. Kaya sa tuwing nakikita niyang malungkot ako o paiyak ako, nagmumukha na siyang baliw, mapatawa lang ako. Nung una, medyo naaasiwa ako. Hindi naman kasi kami totally close ni Norman. Mula sa pagiging aso't pusa, unti-unting naging malapit kami sa isa't isa. Sa madaling salita, parang naging mag-best friend kaming dalawa. Sabay kaming pumapasok sa school at kahit pagla-lunch sabay din kami. Kapag may mga projects na need ng partner, automatic na kaming dalawa ang mag-partner. Mas nakilala ko ang totoong ugali ni Norman. He was really a gentleman, sweet at mabait. Nang dahil sa tulong niya, naka-move on ako kay Patrick. Parati niya kasing sinasabi sa akin na hindi ako dapat magpakulong sa heartbreak na naranasan ko. Sigurado daw siya na may magmamahal din sa akin balang araw. Okay na siguro ang itsura ko. Wow!
ang ganda naman ng dalaga ko pang Miss Universe ah. It runs in the family, ika nga. Sino palang kasabay mong pumunta? Hindi ka ba pwedeng mag-tricycle na ganyan ang itsura mo? Kung wala akong trabaho mamaya, ako na lang maghahatid sa'yo. Ayos lang po, Papa. Sabay kami ni Norman pupunta. Ihahatid po kami ng tita niya sa school. Teka. Nanliligaw ba sa'yo si Norman? Po! Hindi po! Boyfriend? Po? Hindi! Si Papa talaga. Hindi po nanliligaw si Norman at mas lalong hindi ko po siya boyfriend. Magkaibigan lang po kami. Ay sus, ang lakas maka-showbiz ng sagot mo anak ha. Alam mo Ali, wala namang problema kay Papa kung may manliligaw ka na o boyfriend. Basta, huwag lang pababayaan ang pag-aaral. Ay naku, Papa. Yan ka na naman. O bakit? Mas maganda na alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Tsaka dumating din naman ako sa pagiging teenager kaya alam ko yung mga ganyan-ganyan. Siyempre, may mga rules ako. Oo na, hindi pwedeng bumaba ang grades mo. Kapag bumaba yan, nako, cool off kayo ni Norman ha? Papa? Cool off talaga? Oo naman. Hindi kayo pwedeng magkita hanggat hindi ka nakakabawi sa grades mo. Pero kapag nawala ka sa top, ay, magiging kontrabida ako at paghihiwalayin ko kayong dalawa. Wow! Mala teleserye lang? Oo naman. Pangalawa, bawal ang overnight. Pangatlo, kapag magde-date kayo sa labas, dapat na ihatid ka na ni Norman ng alas 7 ng gabi. At higit sa lahat, hatid sundo ka dapat ni Norman. Ay naku, Papa. Hindi po mangyayari yan dahil hindi naman po magiging kami ni Norman. Tropa lang po yung turingan naming dalawa. Talaga? Parang hindi naman yun ang nakikita ko. Parati siyang nandito sa bahay at sabay kayo kung umuwi. Dahil nasa kabilang kalye lang po sila nakatira. Pero mas mauuna ang bahay nila at kahit ganun hinahatid ka pa rin niya. Tignan mo, aamin yan sa'yo bigla. Pa, uulitin ko hindi ko po manliligaw o boyfriend si Norman. Hindi po yun magkakagusto sa akin. Itagaan niyo po yan sa bato. Ano bang meron, Norman? Talagang hinila mo pa ako rito sa labas. May sasabihin kasi ako sa'yo eh. Ayoko ng istorbo. Ayan, dito tayo. Oh, ano na bang sasabihin mo? Bago ko sabihin sa'yo, may ibibigay muna ako. Ano? Yung utang mo nung isang araw? Uy, bayad na yun ha. Yung interest hindi pa. Ito naman, na-late lang ng isang araw, may interes agad. Parang hindi kaibigan ha. Business is business. O sige, mamaya babayaran ko yung interes. Pero ito na muna. Ito. Kwintas. Wow! Uy, ang ganda naman ito, Norman. Teka, ito ba dahilan kaya ka umutang sa akin? Uy, hindi ah. Pinag-ipunan ko talaga yan. Nakalimutan ko lang yung wallet ko nun kaya napautang ako sa'yo nang wala sa oras. Pero galing yun sa dugot pawis ko. Dugot pawis talaga? Patingin nga, nasan yung dugo? Wala naman eh. Ito naman puro kalokohan eh. Ibig kong sabihin pinaghirapan kong pag-ipunan yan. Mga ilang linggo rin akong hindi nagdota para makabili niyan. Naks! True sacrifice! Uy, pero thank you Halika, isusuot ko sa'yo. Ayan. In fairness magpasalamat ka sa kwintas kasi gumanda ka nung sinuot mo yan. Hoy, excuse me, kahit wala kwintas maganda pa rin ako, no? Oo nga. Bakit mo pala ako binigyan ng regalo? Anong meron? Kasi Ali, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Okay. Ano yun? Okay ka lang? Baka kabagin ka na sa kakabuntong hininga mo dyan, I love you, Ali.
Pakiulit? I love you. As a friend? Hindi. Mahal kita. As in, mahal kita. Bagong joke? Hindi ako nagbibiro. Hindi ko alam kung paano at kailan ko naramdaman pero ayokong magkunwari. At mas lalong ayokong ilihim sa'yo. Kasi alam ko na kapag hindi ko to sinabi, kahit ano man yung isugot mo, pagsisisihan ko sa huli. Pero sana, Ali, bago mo ibigay yung sagot mo, payagan mo akong manligaw. Hayaan mo akong iparamdam sa'yo na seryoso ako. Na talagang mahal na kita. Higit pa sa isang kaibigan. Mga kamorkada, si Norman ang unang umamin sa akin ng totoo niyang nararamdaman. Sa kanya ko unang narinig ang salitang, I love you. Kaya hindi ko rin masisi ang sarili ko na makaramdam ng takot. Takot na masaktan ulit. Takot na sumugal sa isang bagay na hindi ko alam kung hanggang kailan lang magtatagal. Natakot ako na baka mawalan ako ng totoong kaibigan dahil mas pinili namin ang pag-ibig. Hindi ko nga ma-imagine na kapag maglalakad kami, magka-holding hands pa. Magsasabihan ng I love you, magtatawagan ng babe, love, o honey. Nang gabing umamin sa akin si Norman, as usual, hindi ako agad nakapagsalita. Bigla pa nga akong umalis nang walang sinasabi. Natuwa naman ako kasi nirespeto niya ang naging reaksyon ko. Hindi siya nagsalita o nagtanong man lang. Hinatid pa nga niya ako pauwi sa bahay eh. At nang gabing yon, ginulo ni Norman ang nananahimik kong puso't isipan. Dear MOR Classics. Ang mga kwento noon, ngayon. Dear MOR. Tinadhana. Mga kamorkada, pagkatapos ng gabing umamin sa akin si Norman, nag-usap kami na maayos. Nagulat nga ako nung sinabi niya na nagpaalam na daw siya sa papa ko na manliligaw raw siya sa akin. Kaya naman pala kung makapang-asar tong tatay ko siguradong sigurado sa mga sinasabi niya. Pero alam niyo, natutuwa ako kay Norman kasi lahat ng condition na binigay ni papa, sinunod niya. Sa bahay siya aakyat ng ligaw. Hatid sundo ako sa bahay. Bawal ang mga overnight at pagpatak ng 7:00 ng gabi, dapat naihatid na niya ako pa uwi. Madalas pa nga, siya pa ang natataranta kapag 10 minutes na lang before 7, nasa labas pa kami ng bahay. Tatawagan pa niya mismo si Papa para sabihin kung nasaan kami at bakit wala pa kami sa bahay. Nang dahil sa mga nakita kong efforts from Norman, sinagot ko na rin siya after a few months. Doon din naman kami pupunta. Dahil noong mga unang araw ng panliligaw niya, nakuha niya agad ang puso ko. Kung inspired na ako kay Patrick, mas naging inspired ako nang maging boyfriend ko si Norman. Ang sarap sa feeling kapag sabay kaming gumagawa ng assignments, projects, and reports. Nire-review ang isa't isa kapag may quiz o kaya exam. Nakikigulo pa nga minsan sa amin si Papa at hinahandaan ng makakain. Sabay naming hinila ni Norman ang bawat isa pataas. Ni minsan hindi kami naging dahilan para ma-distract ang isa't isa sa pag-aaral. Parang naging perpekto ang lahat. Pero tulad ng ibang relasyon, hindi rin kami nakaiwas sa pagsubok ni Norman. Pagkatapos naming makagraduate ng high school, lumipad patungong US si Norman para doon mag-college. Tiyahin niya ang nag-sponsor sa kanya to have a better future. At bilang girlfriend, all out ang naging support ko kahit deep inside nalungkot ako. Nung una, naging maayos ang lahat. Araw-araw kaming magka-chat at nagtatawanan. Kaya lang dahil sa pagiging busy namin sa college life at bilang nasa magkabilang mundo kami, nagkaroon ng mga problema. Umusbong ang mga pagseselos, panghihinala at kawalan ng oras sa isa't isa.
nag-online. Uy, Ali, baka naman gusto mo akong tulungan dito sa thesis proposal natin. Next week na ang defense, no? Baka lang naman. Si Norman kasi. Kahapon pa ako hindi sinasagot. Nakakailang tawag na ako sa kanya, hindi pa rin sumasagot. Ano ka ba? May ibang mundo rin yung boyfriend mo, no? Tsaka baka tulog pa. Nakalimutan mo yata magkaibang oras sa US dito sa Pilipinas. Gising na yon. Tsaka nakita ko online siya kanina. Biglang nag-offline. Halatang ayaw makipag-usap. Intindihin mo na lang. Anong iintindihin ko? Yung pagpaparty niya? Na wala na siyang oras sa akin? Okay, fine. Naiinis ka. Pero pwede ba mag-concentrate ka muna sa mas importante ngayon? Ay, sa wakas tumawag din. O siya, hahayaan ko muna kayo makapag-usap. Bibili lang ako ng pagkain sa labas. May ipapabili ka ba? Wala, salamat. Okay. Mabuti naman at naalala mong may girlfriend ka pa rito sa Pilipinas. Sorry, kagigising ko lang halos. 3 a.m. na kasi nakauwi. At bakit alas 3 ka na nakauwi? Saan ka na naman nagpunta kahapon? Sa party ng isa kong kaibigan. So nag-party ka na naman. Pwede ba, Ali? Huwag mo muna akong sermonan. Masakit yung ulo ko. May hangover pa ako. At uminom ka pa? Ayos ah. Ano namang masama sa ginawa ko? Dahil wala ka ng ibang ginawa kundi mag-party kasama mga Amerikano mong kaibigan. Uminom! Alam mo, hindi na ako magtataka kung malalaman kong nambababae ka na eh. Saan naman galing yan? Porket nag-party at uminom ng babae ka agad? Pwede ba, Ali? At bakit hindi ko iisipin yon? Parati ka na lang offline. Kailan ba yung huli nagkausap tayo, ha? My God, Ali. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko. May buhay rin ako sa labas ng relasyon na to. Anong gusto mo? Buong araw ikaw lang yung kausap ko? Yun bang hinihiling ko sa'yo? Na ako lang dapat mong kausap? Ang sinasabi ko, bigyan mo naman ako ng oras. Binibigyan naman kita. Ano pa bang gusto mo, Ali? Hindi mo ko naiintindihan. Malayo tayo sa isa't isa. Nasa magkabilang mundo tayong dalawa. Pero kung umasta ka, parang ang lapit lang natin ah. Alam mo kung anong problema sa'yo? Ang gusto mo, ako lang yung nag-a-adjust sa'yo. Ako lang yung umiintindi. Ako yung susunod sa'yo. Paano naman ako? Hindi mo ba na-realize na dahil dyan sa pagiging demanding mo, nagiging magulo yung relasyon natin? So sinasabi mo ngayon na kasalanan ko to? Kasalanan mo rin. Hindi lang ako yung nagkukulang dito. Ikaw rin. Hindi lang ako yung may mali rito. Ikaw rin. Kailan mo ba makikita yon? Sige nga. Ano yung mga nagawa ko para masabi mong may mali rin ako rito? Isa lang. Hindi ka marunong umintindi. Kasi kung ano yung gusto mo, yun lang yung dapat na susunod. Kung ano yung ayaw mo, yun yung iiwasan. Parati na lang ikaw. Naisip mo ba kung ano yung nararamdaman ko? O mas magandang tanungin, nakikita mo ba yung ginagawa kong efforts? Efforts na yun? That's exactly my point. You don't know how to appreciate. Alam mo kung ano yung tingin ko sa'yo? Toxic girlfriend in a toxic relationship. Ngayon alam mo na kung bakit hindi ako masyadong nakikipag-usap sa'yo. Dahil lahat ng mga problema natin dinadaan mo sa sigaw, sa pagdiin kung ano yung mali ko, na hindi mo napapansin na may mali ka rin naman. Ayoko nang pahabain yung usapan na to. It's just a waste of time. Norman! Buisit. Mga kamorkada, alam namin pareho na unti-unti nang nagbago ang relationship naming dalawa. Parehas din naming na-realize na hindi pala ganun kadali ang lahat. Na ang pakikipagrelasyon hindi laging nakakakilig, lalo na kung kilo-kilometro ang layo nyo sa isa't isa. Aaminin kong nahihirapan ako mag-adjust, na kahit 3 taon na kaming LDR, pakiramdam ko mas nagiging toxic na kami. Kapag nagkakausap kami, laging nauuwi sa pagtatalo. Ako sa pagiging selosa at siya sa hindi pakikinig sa akin. After 3 years, nagdesisyon si Norman na umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Pero sa pag-uwi niyang yon, meron akong napatunayan na kahit magkasama na kami, hindi pa rin nagbabago ang pagiging toxic ng relationship namin. Bakit hindi tayo nagpunta sa mall? Akala ko babalak mong bumili ng mga pasalubong mo pa uwing US sa Thursday. Dahil parehas nating alam na kailangan nating mag-usap.
Hindi lang tayo umaamin pero alam kong alam mong hindi na maganda yung tinatakbo ng lahat. Alam ko. Pero anong gusto mong gawin natin? Maghiwalay? Sumuko na lang? Seryoso ka, Norman? Yan talaga gusto mong gawin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Dahil yun ang tamang gawin. Alin doon ang tama? Kailan pa naging tama maghiwalay? Kapag parehas nang napapagod sa isa't isa. Kapag wala nang ibang ginawa kundi mag-away. Kapag walang nagpapatalo, walang nagbababa ng pride. At tayong dalawa yon, Ali. Kailangan nating tanggapin na wala na. Na parang tinutuloy na lang natin yung relasyon dahil sayang naman yung 4 na taon. Bakit mo nasasabi ang mga yan, Norman? Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ko nga to sinasabi kasi mahal kita. Dahil ayaw na kitang masaktan at mahirapan. Ayokong dumating tayo sa puntong kahit respeto wala na tayo para sa isa't isa. Kaya minulat ko yung mga mata ko at tinanggap ko na masyado na tayong magulo. Masyado na tayong toxic. Baka naman pwede pa nating ayusin to. Ganon tayo, di ba? Kapag may away, may hindi pagkakaintindihan. Oo, nagsisigawan tayong dalawa pero inaayos pa rin naman natin, di ba? O sige, tanong ko sa'yo. Ganong relasyon ba yung gusto mo? Na-imagine mo ba na kahit may mga anak na tayo, ganun pa rin tayo mag-away? Konting kibot lang sigawan agad? Walang nagpapatalo? Kasi syempre yung nagpatalo siya yung mali. Ali, ayoko ng ganong relasyon. Eh di ayusin natin! Ali, ba kasi nasabi sa atin ng panahon na magpahinga muna tayo sa isa't isa. Na mag-focus muna tayo sa mga sarili natin. Tuparin yung mga pangarap, gawin yung mga gusto sa buhay. Ali, mahal kita. Mahal na mahal kita. At alam kong alam mo yan. Maswerte ako dahil nagawa mo akong mahalin. Pero kailangan din nating maintindihan na kahit may pagmamahal, kung hindi na maganda para sa isa't isa, kailangan nating bitawan. I'm sorry. Sorry din, Ali. Ayaw na kitang masaktan at mahirapan sa akin. Siguro, hindi pa ito yung tamang panahon para sa atin. Okay ko yan ang sa tingin mong tama nating gawin. Papayag ako. Baka nga kasi itong kailangan natin. Kasi sa totoo lang, nahihirapan na rin naman ako eh. Yung malayo ka sa akin. Nakaka-paranoid pala. Sa tuwing hindi ka sumasagot sa mga tawag at chat ko, hindi ko mapigilan yung sarili kong mag-isip ng kung ano-ano. Na baka may iba ka na. Kahit kailan hindi nangyari yan. Ikaw lang ang mahal ko, Ali. Ikaw lang. Pero sa ngayon, magpaalam muna tayo sa isa't isa. Tama. Tama. Magpaalam muna tayo. Tapusin muna natin to. Goodbye. For now. Yes. Goodbye for now. Mga kamorkada, akala ko ako lang ang nakarealize ng nangyari. Si Norman din pala. It was a painful breakup. Parehas naming alam na yun ang pinakatamang gawin para sa aming dalawa. Mahirap nga naman kasing manatili sa isang relasyon kung alam niyong parehas lang kayong naghihilahan pababa. Na minsan, paghihiwalay na lang ang natitirang solusyon sa problema. Maybe, just maybe, Norman and I were never meant to be after all. Sabi nga nila, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. After we broke up, we lost contact with each other. Nag-concentrate siya sa buhay niya sa US, habang ako nagpursige sa pag-aaral hanggang sa makatapos sa kursong medtech. Sa loob ng 10 taon, nag-focus ako sa sarili ko at sa future ko. May ilan akong nakarelasyon,
Pero walang nagtagal. Hindi ko sa kanila nakita at naramdaman ang totoong kasiyahan. Siyempre, ayoko namang pumasok sa isang relasyon para masabi lang na may boyfriend ako, na hindi ako nag-iisa. Kaya pagkalipas ng ilang relasyon, tumigil na ako. Aaminin ko, may mga araw na naaalala ko si Norman. Paminsan-minsan sinisilip ko siya sa Facebook. Pero wala akong lakas ng loob na i-add siya o i-chat. Hindi ko alam kung bakit ako nahihiya. Baka natatakot lang akong malaman na may iba na siya. Kasi after all these years, si Norman pa rin ang gusto ko. Pinagdadasal ko nga kay Lord na sana makahanap ako ng lalaking katulad niya. Oh my gosh! Kasal ka na, girl! Oo nga! Kasal na ako. Kumakahili naman kayong dalawa. Pinagtitingin na kayo ng ibang bisito. Oh. Ito naman, syempre masayang-masaya lang kami, no? Imagine, mga 14-year-old lang tayo nung naging kayo. Dilihim nyo pa nga sa buong klase, di ba? Nilihim namin dahil parehas naming alam na may gusto ka kay Patrick dati. Oh my God! Seryoso kayo? Grabe, nakakahiya! Past is past naman eh. Yeah, past is past. Pero sobra akong masaya na kayong dalawa nagkatuluyan. Ang tagal din ng tinakbo ng relasyon nyo, ah. Nako, kung alam mo lang kung ilang beses kaming on and off nito. Pero wala, ganun talaga. Kapag nahalan talaga sa'yo, babalik at babalik sa'yo. Sus, ang corny mo. But seriously, congratulations. Uy, ninang ako sa magiging anak nyo, ha? Si Norman, hindi ba darating? Di ba sabi niya sa group chat, attend daw siya sa kasal nyo? Uy. Bakit mo hinahanap? Ay, naku, issue lang. Siyempre, batchmate high school natin yun. Halos lahat nandito, siya lang ang wala. Tumawag siya sa akin kanina, pupunta na raw. Delayed ako sa yung flight niya. Uwi na pala siya eh. Sorry. Nalate ako. Napaka-traffic pa rin sa Pilipinas. Ang importante, nakarating ka. Congratulations, guys! Thank you, Norman. Ay pare, umayos ka. Bawas-bawasan na yung pagdodota. Hoy, nagbago na ako. Oh, may nakalimutan ka. Yung ex-girlfriend mo nasa likuran mo. Hindi mo bababatiin? Kanina ka pa niya hinihintay. Hoy, anong hinihintay? Issue ka. Kasi hanggang ngayon, torpe ka pa rin. Manahimik ka dyan. Isyo ka pa rin talaga eh, no? Hi, Ali. It's good to see you. Hi. Hoy, pakain naman. Nagugutom na ako. Ito naman, parang bata. Kailangan pakainin. Salamat ka. Ikaw ang sponsor ng honeymoon namin sa Japan. Hala, Japan talaga? Hindi ako mayaman, oy. Pumunta nga lang ako dito para makikain eh. Love, samahan mo na muna si Norman. Sige na, susunod ako. Tara na nga. Ang tamis naman ng ngiting yan. After all these years, mahal mo pa rin, no? Ha? Ay, nako, Ali. Wag mo nga akong niloloko at mas lalong wag mong i-deny. Mahal mo pa rin. Hewan. Huwag ka nang magsalita. Masama ang magsinungaling at baka maputol pa ang dila mo. Advice lang, girl, ha? Kapag may bumalik, huwag ka nang mag-inarte, ha? Sayang ang pagkakataon. Baka ito na yung sinasabi niyo noon na perfect timing. Good luck! Gusto mo bang magkape muna? Wag na. Baka hindi ako makatulog mamaya eh. Mag-hi lang sana ako kay Tito. Sige, wait lang. Tawagin ko, Pa! Papa, nandito si Norman! Norman? Yung ex-boyfriend mo? At hayaan na po siya, mga asar na. Good evening po, Tito. Kumusta po?
Hoy, ito okay naman. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala pa po eh. Si Ali rin eh. Kahit nga boyfriend, wala. Parang may hinihintay. Siguro ikaw. Ganun ho ba? Parehas po pala kami. Yan ang gusto ko, yung mabilis. Nandito ka ba para ligawan ulit ang anak ko? Aba, mas pwede na ngayon. Botong-boto pa rin ako sa'yo. Okay, kailangan na umuwi ni Norman, okay? May jet lag pa yan. Opo. Mauna na po ako, Tito. Sige. Mag-iingat ka ha. At dumalaw ka ulit. Sa susunod, may bulaklak na at pagkain ha. Para naman busog din ako sa panliligaw mo dito kay Ali. Okay? Pa? Ano ba? Sige po. Salamat po. Tara na, lumabas na tayo bago may magsalita ulit. Hindi pa rin nagbabago si Tito, no? Kuwela pa rin. Ay naku, sinabi mo pa. Kaya pagpasensyahan mo na sa lahat ng sinabi niya. Totoo ba yung sinabi niya? Wala ka pa rin boyfriend? Oo, wala pa rin. Tsaka wala rin naman akong gana makipagrelasyon. Busy ako sa career ko. Buti naman. Anong sinabi mo? Puti naman. At bakit? Buti naman kasi kapag inaya kitang kumain sa labas, walang magagalit. Bakit? Nag-aya ka ba? Kung aayain kita, papayag ka ba? Depende kung sa kakainan natin. May dessert na ice cream. Pwede naman. It's really nice to see you again, Ali. Hindi ka pa rin nagbabago. Mukhang ice cream ka pa rin. At ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Torpe ka pa rin. Ano, aayain mo ba ako o hindi? Malapit na magbagong isip ko. At bossy ka pa rin, ha? Sige. Pwede ka bukas? 6 p.m.? Susunduin mo ako? Oo naman. Isa nga yun sa mga rule ni Tito, di ba? Dapat hatid sundo kita. Sumusunod lang ako. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Okay. Ali, Ano yun? na-miss kita. Na-miss din kita. What's meant for you will always find a way. Totoo nga yung sinasabi nila na kung para sa'yo, ilang beses mang mawala, babalik at babalik pa rin sa'yo. Yan ang napatunayan namin ni Norman. Sa tinagal-tagal naming nagkahiwalay, parang binigyan pa kami ng isa pang pagkakataon na itama ang lahat ng mali. After that party, nagsimula ulit kaming mag-usap ni Norman. Sa una, pa-text-text at chat lang. Hanggang sa nagkaka-video chat na kami. At nang magdesisyon siyang dito na talaga sa Pilipinas, doon nagsimula ang paglabas-labas naming dalawa. Naging smooth ang lahat para sa amin. Walang pagkukunwari at no pressure. Kaya sa bandang huli, nagkabalikan din kaming dalawa. Sa ngayon, dinadahan-dahan muna namin ni Norman ang lahat. Ini-enjoy ang mga nangyayari sa relationship namin. Kaya naman hanggang dito na muna ang sulat kong to. Maraming salamat at sana marami ang na-inspire at kinilig sa simpleng love story namin ni Norman. Thank you so much for reading my letter. Of course, more power sa Dear MOR. Yours truly, Ali. Dear MOR Classics. Ang mga kwento noon, ngayon. #DearMOR Tinadhana.